Nakamonitor ang DOTR sa mga pangunahing terminal sa Metro Manila gaya ng PITX at Cubao. Pero ang EDSA nananatiling normal pa rin ang daloy ng trapiko. Nasa sentro ng balita si Rod Lagusad. Rod. Angelique, dahil huling araw na ng pasok sa trabaho ngayong araw o ngayong taon, inaasahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko mamayang hapon. Sa bahagi ng Command and Control Operations Center ng Department of Transportation, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay sa terminal sa Cubao at maging sa Maynila, kasama na dyan sa PITX sa Parañaque. Ayon kay Charlie De Rosario, COC Chief, nakaalalay ang mga tauhan ng DOTR sa mga pasahero. Pagdating naman sa lagay ng trapiko, anya sa mga oras ngayon ay nananatili pang maluwag ang kahabaan ng EDSA. Pero inaasahan na bibigat na rin ang trapiko dito. We are expecting po na bibigat po yan both southbound, papunta ng outside Manila southbound at saka ng northbound po natin. Yung holiday po natin, yung holiday rush, in-expect po natin yan kasi meron ng mga kwan yan eh. May mga nag-time in na ng mga alas 6, so ang time out yan mga 4 o'clock. So pwede po yung mga 4 o'clock from the office, diretso na po sa mga bus terminal, lalo na po yung mga naka-reserve na ng mga ticket. Anya, pagdating naman sa mga may pribadong mga sasakyan o mga motorista, sabay na rin itong alabas. Kaya bandang alas 4 o alas 5 ng hapon ay diretso na ito hanggang madaling araw, lalo't hindi nila inaalis ang posibilidad na pipiliin nila ang ganitong oras sa pag-alis dito sa Metro Manila. Kaugnay ito, paalala ni Del Rosario na siguraduhin na nasa maayos na kondisyon ng mga magmamaneo at maging ang kanilang gamit na sasakyan. Pag tayo ay inaantok, kasi may mga advice na pag inaantok ka, labanan mo habang nagmamaneo. Hindi po yun yung advice ko. Pag po tayo ay inaantok at nagmamaneho po, huwag po nating lalabanan. Respeto po natin yung antok, itabi po natin, marami pong gasolinahan dyan, tabi po natin mabuti yung sasakyan, matulog po tayo, idlip natin. Kasi po yung kaisipan na nilalabanan natin yung antok, sa totoo lang po yun na yung pangunahing pangitain na wala na po tayo sa konsentrasyon. Dagdag niya dahil ito ay nakakaagaw na sa atensyon ng driver at dapat iwasan ito para hindi masangkot sa anumang aksidente. Angelique, pagdating naman sa koordinasyon nila sa MMD at mga LGU, pagdating sa mga isasagawang New Year countdowns, inaasahan na magkakaroon ng pagsisikip sa mga secondary roads. Kaugnay nito ay may mga designated mabuhay lanes naman na pwedeng magamit. Habang tuloy-tuloy naman ang pagbabantay ng COCC sa EDSA bus carousel para masiguro na may mga bus pa rin na may iwan kahit holiday season. Angelique? Salamat sa iyo, Rod Lagusad.